all stand po and feel the presence of the Lord. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat pong muli sa gabing ito, Panginoon. Patuloy na dalangin namin, samahan niyo nga po kami, Ama. And Lord, as we worship you, Panginoon, nawa mabigay namin ang pinaka-best na papuri na deserve nyo, Panginoon, dahil kayo po ang aming dakilang Ama na tunay na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Kahit po kami may mga kakulangan sa iyo, Panginoon, patuloy, Lord God, yung pagmamahal mo ang nararanasan ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, maitaas ka, maitanghal ka sa kalagitnaan namin, Panginoon. Holy Spirit, we invite you to be with us and saturate this place. Hallelujah. Oh, Jesus, we worship you, Lord, for you are mighty. Oh, Lord. Yes, Lord. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could
could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Jesus, if you are for us, Lord, then who could ever stop us, Panginoon? Lord, kaya po kami malakas dahil sa iyo, Panginoon. At kaya po kami nakatayo sa araw na to at sa araw-araw ng buhay namin dahil alam namin, Panginoon, kasama ka namin. Hallelujah. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Oh Lord, you are awesome, God. You are mighty God. We are ever thankful, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob mo at ginagamit mo, Panginoon, sa iyong kaharian na mangyari po sa mundong ito. Panginoon, wala na po kami ibang gusto pang bigkasin, kundi puro pasasalamat na nagagaling sa puso namin, Panginoon. For you are great, Lord God. You are awesome. Hallelujah, Lord. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. Age to age you stand,
with me how great is our God, and oh, we'll see how great is our God. He's the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You are name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great is our God. You are name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Once more, is the name above all names. Is the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great
is our God, and all will see how great is our God. Yes, Lord, you are great, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Kaya po, Lord, tanggapin mo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat na daladala ng puso ng bawat anak nyo na naririto sa gabing ito. Mapapurihan ka sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayun, magandang gabi po. Ayan po, kamusta po ang bawat isa? Meron po tayo ngayong first timer, si Kuya Jonel. Tunogan. Okay, good evening, Kuya Jonel. Maraming salamat po. Alam namin, hindi ito una. May kasunod pa to, Kuya. Good evening. Yon, maraming salamat po. At ngayon po naman, merong magte-testify, syempre po, ng kabutihan ng Panginoon sa nagawa sa Kanya. Unang-una, babatiin ko na si ate. Tumatawa na siya. Ate, ito na ang pagkakataon mo. I-shine mo na yan para sa ating Lord. Hallelujah! Gabi po sa lahat po. Papasalamat po ako sa taas. Kasi po yung anak ko po, ang sabi kasi ng doktor, tutubuan po. Pero hindi po ako nagdesisyon ng mag-isa lang po. Hindi ako mag-isa nagdesisyon. Chinat ko po si Kagawat Kamba at si Ate Natalie kung paano po gagawin ko sa anak ko po. Tapos yung hipag ko po, tinawag ko po sila. Tinulungan po nila ako kung anong kadapat-dapat gawin sa anak ko. Pero sinabihan ko po yung anak ko, lakasan lang po yung loob. Kasi hindi naman po tayo pababayaan po sa taas. Papasalamat po ako kasi gumaling po yung anak ko eh. Kasi nandun po ako yung hinihiwa po yung leg na po. Tinignan ko po. Pero umaaray pa po siya. Pero sabi ko, lakasan mo lang po yung loob mo, anak, kasi ililigtas ka ng Panginoon. Kasi pinapray ko po kay Sis Joy, kay Kuya Jambi na pagalingin po. Pero sabi sa akin, may bumulong po sa akin na umuwi daw po ko para tulungan po raw yung anak ko. Hindi po ako magkakaganito po kundi dahil lang po sa mag-asawa po. Sa mag-asawa, sila po ang nag-ano po sa anak ko, tumulong sa aming mag-ina. Ito po, Kagawat Kamba at Ate Natalie, maraming po salamat po sa lahat. Natulungan mo kami mag-ina. Ngayon po ako talagang nagsasabi ng totoo. Kundi po sa kanila na napunta ako. Siguro napariwala na po kami mag-ina po. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat at talaga po ang Lord gumagawa po yan ng mga ways eh. May mga ginagamit ng mga tao para mag-bless sa kapwa natin, di po ba? Kaya yun po, patuloy lang po tayong mag-pray kasi talaga naman po, di po ba? Maraming mga trials and tribulations sa mundong ito, but alalahanin nyo na pagtagumpayan na yan ng ating Panginoon sa cross. Di po ba? So ngayon pong gabi, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Naibigay na po natin ang papuri sa Panginoon. Ngayon naman po kakain po naman tayo ng ating spiritual na pagkain sa pamamagitan po ng ating butihing pastora sa Antipolo, si Pastor Tess Dastor. Amen. Ay, nibago ako, ang laki. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Kahit sa online po, magandang gabi po sa inyo. Pasensya na kayo, medyo I'm not feeling well.
Naglolo ko yung aking acid. Kagabi pa po. Kaya naka-assign po ako. Talaga pong ganon. Kapag gagamitin ka ng Lord, titirahin ka talaga ng kalaban. Kasi po kagabi nag-life group kami sa Murong. Mas malayo pala yung pupuntahan namin kaysa Murong. Grabe, bali 4 na Murong. Antipolo, bali 4 po na Murong mula sa Teresa hanggang Murong. Bali 4 na ganon, super layo talaga. Bundok po talaga yung pinuntahan namin. So talaga mahirap po. Nag-acid po ako dahil medyo napagod yata ako. Tapos nakita ng anak ko, nagsusuka po ako. Kagabi, sabi ng anak ko, Mama, baka yung acid mo tumaas. Huwag mong pilitin, pinaginit niya ako ng tubig na mainit saka Skyplex. Pero masakit pa po eh, hindi ako makakain. So dahil duty po ako, alam ko naman di ako pababayaan ng Lord. Kasi kahit anong kainin ko, masakit po talaga. So God is good, amen? All the time, God is good. Yung sharing niya is about goodness of God. Yan po yung topic ko sa oras na ito, yung attributes ng God. Amen? So, sabi po dito, sabi niya, He is good all the time. Tama, diba po? He is good all the time sa atin. Lalo na kay ate, tama po ba? Kasi sa isang ina na ganun yung sitwasyon, matataranta ka na, mangangarag ka na. Amen? Dahil meron tayong Diyos na mabuti, hindi niya tayo pababayaan. So, yung ginawa ng Diyos sa atin, yun yung goodness niya sa bawat isang nananalig at nanampalataya sa Diyos. Amen? So, ang text natin, makikita natin sa awit 34, talata 6 hanggang 8. Yan po. Pero meron po akong pakakanta sa inyo kasi favorite song ko to kapag kinakanta po ni Ate Cece. Pero kung i-meditate niyo po yung meaning, mararamdaman niyo po yung presence ng Lord. Kahit na lang, hindi na lang natin kantahin. Ayan po, ano po yung sabi niyan? Yung chorus po yung, and all my life you have been faithful. Nandiyan ba yan? Been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the good. I-meditate po natin yung kanta, mararamdaman po natin yung presence ng God. Mararamdaman natin yung goodness ng Lord sa buhay natin. Imagine na, masakit tong acid ko Alam ko, masakit talaga, ang tigas-tigas po Hindi ako makakain masakit talaga pag nilalagyan ko. Kanina nandyan ako sa may LRT. Parang gusto kong kumain, bumili akong siopaw. Nang kinakain ko yung siopaw, masusuka ko. Tapos sumunta ako ng choking. Bumili ako ng noodles. Hindi ko talaga kaya, hindi ko makain. So habang kumakanta kanina kasi you are the God healer, diba? Sabi ko, Lord, you are a healer. Alam ko, pag-agalingin ako ng Lord kasi nagsasalita ako dito. Amen? Kasi God is good. Amen? Hallelujah. So yun, yung kanta na yun, kapag kinanta nyo po, mararamdaman nyo po yung presence ng Lord. Lalo na kasi yung mga kantang inaawit natin, kapag minemeditate po natin, si Lord po yung kausap natin. Kahit hindi ka magaling kumanta, isa puso po natin. Amen? Sabi niya, masarap pag-usapan ang kabutihan ng Diyos. Totoo, pahirap ng pahirap ang buhay. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa, gaano man kahirap. Amen? At sabi niya pa rito, at kilala ang sitwasyon sa mundo ngayon. Hindi ito maikukumpara sa ganda ng buhay na nakalaan sa ating pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At gagawin ng Diyos ang lahat. Maging mga suffering na nararanasan natin will work together for our good. At ano yun? Good na yun. Para tayo ay maging katulad ng kanyang anak na si Kristo Jesus, para matupad ang layunin niya para sa atin mula pa sa simula. Siya na ang pumili sa atin. Amen. Na nagmahal sa atin out of His own free and sovereign grace. Amen po ba? Siya ang tumawag sa atin, nagpatawad at tumanggap sa atin. Ganyan sobrang kaibuti ng ating Diyos. Dahil hindi tayo tinalikuran, gaano man tayo kamakasalanan. Amen? So yun yung goodness ng Lord Kahit na tayo ay makasalanan, kahit na hindi tayo karapat-dapat, pero minahal tayo ng Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon may mga Kristiyano pa rin na nag-aalinlangan sa goodness ng Diyos?
Marahil dahil sa mga pagsubok at kahirapan, subalit hindi dapat pagsumikapan na hanapin kung ano ang layunin at kalooban ng Panginoon na makikita lamang natin mula sa kanyang mga salita. Ang Biblia, dapat natin itong unawain upang makilala at makita natin ang walang hanggang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So ang kabutihan ng Diyos ay kitang-kita mula sa kanyang mga nilikha at mga nagawa. Ang ating Panginoon Diyos ay hindi lamang mabuti sa mga believers, kundi sa mga unbelievers ay ipinaparanas niya ang kanyang kabutihan, sapagkat siya'y mapagmahal at walang itinatangi. Amen? Hallelujah. Sabi po na Mateo 5 verse 45, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang hindi matuwid. Isa sa kabutihan po ng Diyos sa atin ay yung pahintulutan niya maghirap sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Hesus para lamang maligtas tayo lahat na makasalanan. Doon lang po diba? Pinakita na ng Lord yung kanyang pagmamahal sa atin, yung kabutihan niya. Nung ibinigay niya yung kanyang kaisa-isa niyang anak, kahit masakit para sa Diyos Ama, subalit mas pinili niya ikaw at ako na huwag mapahamak kesa sa hirap na daranasin ng kanyang anak. Amen? Mas pinili niya ikaw, tayong lahat. Instead na tayo yung ipako sa krus, pero mas pinili niya tayong lahat na iligtas kapalit ng kanyang anak. Ganyan sobrang kaibuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So, ang teksto po natin, basahin po natin yan sa Awit 34, talata 6 hanggang talata 8. Sabi po ito po yung sulat ni David. Sabi niya po, nung wala akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y kanyang pinakikinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga takot sa Diyos at ipinagtatanggol niya sila. Subukan niyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin sa Diyos. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, aming Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Lord, muli, itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon, at ikaw lamang po ang maparangalan. Panginoon, muli po, ako po'y nagpapakumbaba sa iyo. Kami po, Lord, kung ano man po'y nakasalanang nagawa namin, sa isip, sa salita at sa gawa, Lord, patawad po. At dalangin namin sa oras na ito, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ma-experience po namin ang paggalaw mo po sa gabing ito. Maraming salamat, Ama. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, ito, doon natin yung palakpak para po sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Sa bahagi po ng chapter 34 ng awit, ay isang hindi magandang pangyayari sa buhay ni David. Siya po ay tumatakbo at naghahanap ng matataguan mula kay Haring Saul na naghahangad na patayin po siya. Siya ay dumating na gutom kay Ahimelech na saserdote na nagbigay sa kanya at sa kanya mga tauhan ng hain na tinapay. Kinuha din ni David ang espada ni Goliath na nakaimbak sa tabernakulo. Ang isang impormante ang nagsabi kay Saul kung nasaan si David. Kaya kinakailangan naman niyang tumakas mula sa pagkakataong ito. Marahil sa takot, tumakas siya mula sa teritoryo ng isang Israel at pumunta kay Akis, ang Pilisteyong hari niyang Gat. Ito ay medyo kakaiba dahil ang Gat ay ang bayan ni Goliath na kanyang pinatay, kung saan siya nagpadpad ng lugar dahil sa kakaiwas kay Haring Saul. Maraming paghihirap ang kanyang dinanas at sa sulat ni David, pinuri niya at pinahayag niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay para sa kanyang pagliligtas mula sa kamatayan at panglilinlang. Napagtanto ni David sa lahat ng kanyang pinagdaanan na hirap mula sa kamatayan ay pinagtugumpayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paglapit at pagtawag sa Diyos. Amen? Hallelujah. Yung ginawa ni ate, ginamit lang instrumento si ate Nat at si Kuya Roland. Pero si Lord pa rin. Kung hindi sila hinipon ng Lord, wala din yon. Kasi
merong gumagamit ng instrumento si Lord upang ipakita niya yung kanyang goodness sa bawat isa sa atin. Pero kung sa sarili lang natin, talagang hindi natin kaya. Amen? Pero dahil may tiwala ka sa Lord na hindi ka pababayaan ng Panginoon, kaya yung makita mo lang yung anak mong binibiyak dito, parang hindi ko yata kaya makita yun na binibiyak dito. Binibiyak ba? Parang mahirap kasi mahirap eh. Sa isang ina, kapag mahina ang loob mo, hindi mo kakayanin. Amen po ba? So ayan. Meron pong 3 bagay na kinikilala ni David kung gaano kabuti ang Panginoon. So, God's goodness in answer prayer. Na-experience po ba natin yan? Yung goodness ng Lord sa pamamagitan ng ating panalangin. Amen. Sabi niya dito sa talata 6, nung wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng dinaranas kong kahirapan. Amen. Lahat po tayo nakaranas nung time na yon na halos wala na tayong kapag-asa. Amen. Nasa dulo na tayo ng PC eh. Amen po ba? So ako din, dumanas din po ako ng ganyang sitwasyon. Single mom po ako. At the age of 27, single mom po ako. Pero hindi pa po ako Kristiyano na katulad ng ganito. Sarado Katoliko po ako. Pero yung pananampalataya ko sa Diyos ay nandun po. Andun po yung connection ko sa Panginoon. Kaya lahat po nang nangyayari sa akin as a single mom, wala nang inaasahan, kundi talagang si Lord lang. Tama po ba? Kasi kapag sa Kanya ka na nagtiwala, hindi ka niya pababayaan. At the age of 27, 3 anak mo maliliit. Sa palagay niyo ba kaya ko yon? Hindi po. Iniiyak ko yan kay Lord. Lahat po na nangyayari sa buhay ko, sa Kanya ko po sinasabi. Katulad po ng sitwasyon ni David. Dumaan siya sa matitinding pagsubok, pero sa Diyos siya lumapit. Amen? So ganun po yung gusto ng Diyos. Sa Kanya po tayo lumapit. Lalo na po, nasa matindi na tayong pagsubok. Kapatid, hindi natin kakayanin. Kung nasa online ka man, nasa matindi kang pagsubok sa oras na ito, ito na yung time, kapatid, na lumapit ka sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nakikinig sa ating panalangin. Amen po ba? Hallelujah. So ayan, sa naging critical na sitwasyon ni David, naranasan niya ang goodness ng Diyos sa kanyang panalangin. Amen? Hallelujah. Sapagkat siya ay pinakinggan ng Diyos at iniligtas mula sa kamatayan. Grabe po, diba? Mula sa kamatayan, niligtas ng Panginoon si David. Tama po ba yon? Siyempre, napakaganda kapag sinasagot ang ating panalangin. Amen naman, diba? Kasi kapag may panalangin ka sinagot, siyempre, masaya tayo dahil narinig ng Diyos. Sabi pa rito, kinikilala natin to bilang pabor ng Diyos at binabalikan natin ito sa tuwing gusto nating alalahanin ang kanyang kabutihan. Pero wag po tayong malungkot. Kung hindi man sinagot ng Panginoon ang iyong panalangin sa ngayon, hallelujah, sabi niya, pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng wait. Tama po ba? Kung wala pa, mag-antay po tayo. Huwag po tayong magtampo. Tama po ba? Minsan tayo kapag hindi binigay ng Diyos yung kailangan natin, nagtatampo agad tayo eh. Tama po ba? Kasi kung hindi po binibigay ng Lord sa atin yung bagay na hinihingi natin, may the best siyang ibibigay para sa iyo. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi niya dito, lagi nating aalalahanin na ang lahat ng ating ipinapalalangin may kasagutan sa Diyos. Subalit ito'y naayon sa kanyang kalooban at makabubuti para sa atin. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak dahil sa ating kagustuhan. Sabi po ng Nahum 1 verse 7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Amen? Totoo po yan. Kapag ikaw ay nanalig sa Kanya, ikaw ay aalagaan niya. Amen po? Ako yung edad kong 27, kung i-imagine niyo rito, sinong 27 dito? Yung edad ko na 27, may 3 anak. Alam niyo po ba ako, nung time na to, edad 27, dinugo po ako niyan. Kasi pa may mayoma po ako. Hindi po alam ng family ko na ako mismo, dinala ko yung sarili ko sa San Juan Hospital. Yung anak kong si Marvin, yung panganay ko na 7-year-old, sabi ko, diyan ka lang, huwag kang aalis, ano man ang mangyari. Bantayan mo yung kapatid mo. Sarili ko lang po dinala ko sa ospital ng San Juan. Kasi po may nag-offer po sa akin na doktor. Kasi po problema ko po yun, lagi ako nagbi-bleeding.
Hindi ko na alam ba't ang lakas ng bleeding ko. Siguro mga 2 months na, halos nahihilo na ako. Sinabi ko doon, kasi barangay health worker po ako ng San Juan. Sabi ko doon, sabi ng doktor, hindi normal yan, ba't ka nagbi-bleeding? Pumunta ka sa OB ng San Juan. Tapos nagpa-ano po ako, nagpa-ultrasound ako, lahat po, kinlearance ako. Sabi po ng doktor namin, si Dr. Rabati, sabi niya sa akin, i-admit kita. Sabi ko, sige po, doktor, kung anong kalooban, i-DNC ka namin. Ano po ba yun? Iraraspa ka? Masakit po ba yun? Hindi yun masakit, hindi mo mararamdaman. Wala pong kaalam-alam yung nanay ko, yung mga anak ko, nandun na po ako sa emergency. Iraraspa na po ako. Sabi ng doktor niya, kinukumutan ako. Tapos tinatanggal kasi lalagyan ako ng injection sa likod. Tinataas kong gano'n yung kumot. Sabi niya, huwag ka na mahiya sa amin. Sabi gano'n, sige po. Tapos nung nanay ko nalaman niya, nasa ospital ako, andyan po ba yung anak ko? Sabi niya, opo, bakit? Hindi siya nagpapaalam, nandito pala siya. Nandun na ho siya sa delivery, nagre-recovery na po. Tapos na po yung kanyang raspa. So sa awa ng Diyos, sinabi niya kapag pinangako niya, siya kasi ay mabuti, matibay na kanlungan ng panahon ng kaguluhan. Amen? At sinabi niya, mga nananalig sa kanya ay kanyang inaalagaan. Amen? Kung ikaw ngayon na nandito ay may pananalig sa Panginoon, hallelujah, anuman sitwasyon mo, ikaw ay aalagaan, iingatan, proprotektahan sa lahat ng bagay. Amen? Yung anak mo, iniingatan ng Diyos yan. Kaya wag kang bibitaw, kapatid. Dahil yung ginawa ng Diyos sa'yo ay pinakikita lang niya na God is good. Amen? Hallelujah. Yun yung goodness ng Diyos sa'yo. Tama po ba yun? Hallelujah. So, kapatid, kung nasa online ka, may sitwasyon ka ngayon at feeling mo nahihirapan ka na, ang dami ng pagsubok na dumarating sa buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Ito na yung time para lumapit ka sa Kanya. Magsisi ka sa mga nagagawa mong kasalanan. Sa panahon na ito, ngayon pa lang, kausapin mo na si Lord diyan sa lugar, sa tabi mo, dahil kasama mo siya. Amen? Hallelujah. Tapos sinabi niya rito, ayun po, sumagot ba ang Diyos sa ating panalangin? Yes, di ba? Because He is our Father. Tama po ba? Tulad ng sino mang magulang, gusto niyang magkaroon ng relasyon sa bawat isa sa atin. In Jesus' name, lumalambot yung tiyan ko. Nais niyang makipag-usap tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. At lagi siyang nakikinig kapag ginagawa natin iyon. Amen? So, ang connection natin, mga kapatid, ang dami natin, no? Amen? Prayer. Hallelujah. Sumama po kayo sa midweek. Sumama kayo sa Dawn Watch. Mag-sacrifice po kayo. Kami nga alas 5 gumigising, may service pa ng Sunday. Anong oras ako natutulog? Binibilang ko lagi yan kapag Sunday. Sa totoo lang, nahihilo talaga ako Kahit na nagpiprits ako pag Sunday, sinasabi ko siya, nahihilo ako. Nagluluto pa ako niyan. Anong oras ako natutulog? Minsan 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 4:30, gising na po ako. 5 oras lang mahigit tulog ko. Dapat ang tulog ko kompleto. Amen? Kapatid, kapag ang buhay natin, ginamit natin sa Panginoon, palalakasin ka, pagagalingin ka. Amen, ay? Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kapatid, siya lang ang susi, wala nang iba. Ano na yung balahibo ko rito? Nandito ang Holy Spirit. Amen? Si Ate Nora nga, nung una ko yung nakita sa Marpy, inatake siya na stroke, tama po ba? Nung nakita ko siya, talagang umiiyak siya sa akin Kasi nga po, na-stroke nga po siya. Pero tignan niya naman siya, parang hindi nagkasakit. Amen? Yan po yung himala ng Diyos. Yan po yung goodness ng Diyos. Amen? Hallelujah. Walang iba. Sa ngayon, kung ikaw ay may nararanasan, may problema ka, meron kang sakit na nararanasan ngayon pa lang pagagalingin ka na. Amen? Hallelujah. Alam niyo po kapatid, anniversary na naman. Hindi ko yan malilimutan. October 30 po, napilay ako dito sa pulpit.
3 araw ako nakahiga sa bed ko. Grabe yung hirap ng mga anak ko. Sabi ng anak ko, ang bigat ni mama. Alam niyo po kung sino nagpapalit ng diaper sa akin? Dinala nila ako sa emergency. Si Jean Bartolata, yung kasama ko. Ayaw ng anak ko, ayoko magpalit ng diaper kay mama. Ayoko naman magpapalit sa'yo. So, kahit na masakit po yung paa ko, ayaw talaga nila. Kasi ang ginawa ko po, di ba nakapantalon ako. Meron akong parang pang-Muslim yung malong. Tinanggal ko yung pantalong ko, nagmalong na lang ako. Kasi po, naka-diaper na po ako. Nasira na po talaga parang hindi ko na talaga ma-explain yung sarili ko eh. Tapos sabi ng anak ko, mama, ganyan gagawin sa'yo. Hindi ko kaya yan. Mamamatay ako dyan. Hinihila. Tapos sabi niya, idiretso mo yung paa mo. Idiretso ko raw itong paa ko kasi nga nakaganyan eh. I-extray ako. Hindi ko kaya. Ganyan talaga ho posisyon yan. Hindi ko talaga kaya. Huwag niyong pilitin kasi nakaganon talaga siya. Kasi andito pa rin yung litid ko hanggang ngayon. Hindi pa rin bumababa. Nakita niyo po? Nakakalakad ako. Kasi po lagi na ako tinatawag ako daw si Miss Minchi, nakabaston. Ayoko po ng gano'n, nakabaston ka. Parang ang tanda-tanda mo, diba? So God is so good. Kasi po, yung wheelchair na sinasakyan ko, siya rin ang ginagawa kong paa ko. Saka hindi ko kaya, umiiyak po ako sa kama. Lord, ayoko ng ganito. Nakahiga ako rito. 12:00 ng gabi, gising pa yung mga kasama ko sa bahay nanonood ng TV. Mamamatay po ako dun. Bakit? Napupuyat ako eh. Kaya sabi ko, aakyat ako sa taas, iakyat nyo na ako. Hindi alam na anak ko, umakyat ako dahan-dahan. Kaya sabi ko, panik nyo na yung kama ko. Ayoko sa baba kasi po napupuyat ako. So ayun, tingnan nyo. May tubig ako sa tuhod. May tubig ang tuhod ko, 2 po yan. Pero nandito po ako, kaya Nay, gamitin mo ang buhay mo sa Diyos. Amen? Palalakasin ka, ano man yung nararamdaman mo. Palalakasin yung tuhod natin. Amen po ba? Kaya nga ako, tamo, buhay ko, binigay ko na sa Diyos, ano man mangyari. Tanyo mo po, sa awa ng Diyos, lumalambot yung aking tiyan. Nawawala po yung sakit niya. Amen. Bakit po? Nakapagsasalita ako dito na ihahayag ko ang salita ng Diyos dahil hindi ako nagpapigil sa gawa ng dyablo. Amen? Hallelujah. So ayan. Ano po yan, number 1? Sige nga po, kung nakinig kayo. God's goodness in answer prayer. And number 2, 3 lang po ito, wag po kayong mag-alala. God's goodness in people. Amen? Ayan po, God's goodness in people. Ang kabutihan ng Diyos sa mga tao. Hallelujah. Sabi po ng talata 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa may takot sa Diyos at ipinagtatanggol nila sila. Amen? Kapatid, ang anghel ng Diyos ay nagbabantay po sa atin. Amen? Alam niyo po, kahit na Kristiyano na po tayo, dadaan po tayo sa mga trials. Kasi po mula nung naging Kristiyano ako 2009 hanggang sa ngayon, dumaan po ako sa trials kahit na yung buhay ko nadamay na rin eh. Kasi na-hold up nga po ako dyan sa Aurora. Ikaw pa naman tutukan ka ng balisong, hindi ka matatakot. Pero sabi nga, God's goodness in people. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa may takot sa Diyos at ipinagtatanggol niya sila. Amen? Ako nung tinutukan kami ng balisong, 2 po yan ha. Isa sa gitna at saka sa istribo. Ako po yung nasa tabi ng istribo. Pwedeng ako po ang tirahin. Tama? Lahat po hiningi ang gamit, pero ako po hindi po ginagalaw. Bakit po? Nananalangin po ako, pero hindi po ako nagsasalita ha. Baka magalit sa akin yung mananaksak. Sabi ko, Lord, ingatan niyo po kami na walang masaktan. Alam niyo po ako ano naramdaman ko? Yung shadow ng Lord sa harap ko, mainit. Parang may nag-cover sa akin. Amen? Kaya nung time na yon, nandiyan kami sa CLS, dito, diyan, sa 10 Avenue. Pastor, na-hold up po kami. Ba't masaya ka? Hindi naman po masaya, kaya lang po, meron pong nag-cover sa ramdam ko talaga yon. Yung mainit sa harap ko, ya parang may tao. Pero yun po yung presence ng Lord. Amen? Ganun po ang pagkilos ng Diyos sa mga taong may takot sa Kanya. Amen? Kaya kapatid, matakot po tayo, ingatan po natin yung ating sarili. Wag po tayong lalayo sa Kanya.
Kasi once na lumayo ka sa Panginoon, sigurado yan. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay ng isang circle protection sa paligid sa bawat isa sa atin. Nakikilala niya ni David na siya ay nasa ilalim ng panggigipit na tila hindi malulutas. Ang hamon na madalas nilang makita ay labis tayong umaasa sa ating sarili. Ganyan tayo minsan upang kontrolin ang mga sitwasyon at ang iba. Bagamat dapat tayong maging aktibo sa buhay, dapat din tayong umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ang aklat ng 2 King ay nagbibigay ng isang namumukod tanging halimbawa kung paano tayo pinoprotektahan ng Diyos sa espiritual na larangan. Napapaligiran ng isang kaaway na handang kubkubin ang pinahirang propeta ng Diyos, nanalangin si Eliseo na mabuksan ang mga mata ng kanyang lingkod upang makita ang hukbo ng anghel na nagpoprotekta sa kanila. Sabi po ng 2 Kings 6, verse 15 to 17. Sige po, basa po. Amen. Diba po? Yan. So, sinabi niya, huwag kang matakot. Marami tayong kakampi kaysa sa kanila. At siya ay nanalangin. Buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid sa kanila. Amen? So kapag ikaw ay may pananampalataya, huwag po tayong matakot. Gabundok ba ng problema mo, kasama mo ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi niya rito, ano po ba yung kahulugan ng circle protection ng Diyos para sa atin? Yung sinishare ko po sa inyong mainit na nasa harap ko nung ako'y na-hold up, yun po yung circle protection ng Diyos. Amen? Sabi po dito, ito ay nangangahulugan na hindi naaabot ng kaaway anuman ang pangyayari. Kasi meron tayong circle protection Amen po ba? Sabi nga dito, katulad na lamang ng nangyari kay Daniel, na hindi siya sinakmal ng mga leyon nang siya'y inihulog sa kulungan, na mababasa po sa Daniel 6, verse 16 to 22. Amen? Sulat na lang po niya yan dahil hindi ko po nilagay yan, mahaba po yan. So, ibig sabihin, lahat po tayo, kahit saan ka magpunta, kahit saan ka lugar, andun po yung circle protection ng Diyos sa buhay natin. Amen? At sinabi niya rin, katulad ni Shadrach, Meshach, at Abednego, na hindi nilamon ng apoy naglalagablab sa pugon. Tama po ba? Di ba hinulog sila doon? Hindi sila nasunog. Amen? Kasi andun po yung circle protection ng Diyos. Andun po yung Panginoon. Amen? Ano man pong pagsubok sa buhay natin, kamatayan man yan, sakit at karamdaman man yan, kahirapan man yan, ano man yan. Kapatid, kapag ikaw ay nasa piling ng Diyos, hindi ka maaano, ano man ang mangyari. Basta tuwing lalabas po kayo, kailangan lagi kayong magpasakop sa Kanya. Pag lumalabas ba kayo ng bahay, nagdarasal po ba kayo? Kasi ako tuwing lalabas ako ng bahay, sasakay ako ng sasakyan. Saka ngayon, dati kasi magaslaw po akong kumilos Bilis ko, kala mo lalaki, kala mo barako. Pero ngayon hindi po, mabagal po ako talaga. Kahit sa pagbaba ko natatakot po ako madulas Siyempre may edad na po, kaya natatakot po ako. Kasi sinabi sa akin, ingat daw ako, baka madulas. Amen? So meron po tayong circle protection ng Diyos. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Number 2 yon. Ang circle protection para sa atin, ito ay nangangahulugan na hindi ka naaabot ng kaaway anuman ang pangyayari sa buhay mo. Anuman ang mangyari, kapatid, hindi ka maaabot ng kaaway. Sakit man yan, trangkaso man yan, anuman yan. Hallelujah ako. Matagal na akong Kristiyano, 2009. Sino po bago lang dito? Sino 2 taon, 3 taon, 1 taon, ilang buwan? Kapatid, magpatuloy lang po tayo. Pero kapag nasa Panginoon ka, huwag kang matakot. May pagsubok man, makakayanan nyo. Amen? Hallelujah. Number 2 po, na circle protection ng Diyos sa atin. Tinatakpan tayo ng Diyos ng damit ng liwanag, garment of light, upang maalis tayo sa kadiliman ng kasalanan. Amen? Po-protection ang Kanya upang hindi ka mabulid sa kasalanan.
Kung ano man yung mga bagay na nais mong gawin, andun yung kanyang garment of light. Tinatakbang kanya ng liwanag upang hindi ka mapunta sa kadiliman. Amen? Sabi po ng awit 104, 1 verse 1, talata 1 hanggang talata 2. Sabi po ni David papurihan mo si Yahweh o aking kaluluwa. Ikaw Yahweh ang aking Diyos, kay dakila mong talaga. Karangal at kamahalan, lubos na darama ka. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangit ay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad. Amen? Alam niyo po, pag magbabasa po kayo ng Bible, minsan po, pag nagbabasa ka po, parang para sa'yo. Nangungusap. Amen? Pag binabasa mo siya, parang ikaw yung kinakausap. Amen po ba? Iyan yung paglalarawan ng kaluwatian po ng Diyos. At number 3 po, na circle protection ng Diyos sa atin, pinananatili ng Diyos sa atin ang kanyang salita bilang ating kalasag. Amen? Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, meron po tayong shield upang walang nagniningas na apoy mula sa dyablo ang tumatagos sa ating buhay. Kapag ikaw ay busog sa salita ng Diyos, hindi kang pwedeng tirahin ng kaaway. Amen? Minsan kasi kapag hindi ka busog sa salita ng Diyos at hindi ka babad, mismong mahal mo sa buhay mo ang titira sa'yo at gagamitin ng kaaway upang ikaw ay magapi. Amen? Amen. Hallelujah. At ang sabi rito ng Kawikaan 30 verse 5, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad na panangga sa mga umaasa na sa Kanya ay mag-iingat. Amen po. Ang salita niya ay tunay na mapagkakatiwalaan at siya yung tulad na panangga na umaasa sa Kanya at mag-iingat po sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Last point po. The fullness of God's goodness. Yan. Yung kapuspusan ng kabutihan ng Diyos. Sabi po ng talata 8, subukan nyo. Pabasa po. Sabi niya, talata 8, subukan nyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon, napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Amen? Naghahanap pa kayo ng kaligtasan sa Diyos? Hallelujah! Napanood niyo ba yung nangyari na, ano ba yan, yung Iraq wedding? Alam niyo, pag ganun, lagi kong siya pinapanood, nadudurog yung puso ko. Bakit po? Diba nagsasaya sila, ang saya-saya nila? Imagine, tas lahat ng pamilya nila namatay. Diba nakita niyo yun? Wedding anniversary, naging death anniversary. Ang tao minsan, hindi nila alam na ang kasiyahan ay sa Diyos lamang. Amen? Minsan ang enjoyment nila, akala nila yun na yun. Kapatid, ito na yung time. Pinapakita na sa atin ng Panginoon yung mangyayari sa mundo natin. Amen? Tapos napanood ko yun sa Israel. Napanood ko sa ibang bansa. Ang dami, puro kaguluhan, puro love, puro mga patayan. Yung lugar na wala yung Diyos doon. Paano kung sa atin mangyari yun? Alam nyo kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Dahil hindi tayo nakakaranas ng ganong pangyayari. Amen? Nakita natin, diba, sa sobrang kasiyahan na nangyari sa kanila, namatay yung kanilang mga anak, hindi nila malaman kung anong gagawin nila. Diba, nagkaroon sila ng mental shock, diba, yung mag-asawa. Sa ibang lugar, sa Israel, ang daming nadadamay, pati mga Pilipino, pati mga bata. Amen? Kapatid, kailangan po nating manalangin para po sa kanila, na sila ay makakilala sa Diyos. Amen? Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito tayo. Dumaan tayo sa pandemic 2019-20 hanggang sa ngayon meron pa rin. Pero hindi tayo nagkakaroon ng sakit. Nagkasakit man tayo, ubo, trangkaso. Amen? Pero nandito pa rin tayo, nakaupo, nakatayo, kumakain, naka-aircon, lahat natitikman natin. Amen? Alam natin, lahat tayo may pinagdanaanan. Ako, nagdaan din ako dyan, 2019. Namatay yung bunso ko. Pero hindi po pandemic kinamatay niya. Stress po siya. Kasi nga po, nawalan siya ng trabaho. Parang hindi niya kinaya. So, ayan po. The fullness of God's goodness. Sabi niya, subukan niyo. Makikita kung gaano kabuti ang Panginoon.
Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Kapatid, mapalad tayong lahat dito dahil ang Diyos ang hinahanap natin. Amen? Hallelujah. Hindi natin iniisip na kailangan natin magpahinga dahil pagod tayo. Hindi natin iniinda na may sakit tayo kaya ayoko natin pumunta rito. Ako kanina, tinitira na ako. Ayoko pumunta, tatawagan ko si pastor. Kaso tumawag si pastor, ikaw speaker. Niyo, mabiyahe ako doon. Talagang hindi ako makakain eh. Pero sa awa ng Diyos, medyo malambot-lambot niya. Kaya ginaganito ko to eh. Pinagpe-pray ko to kahit nagsasalita ako dito ha. Kasi po masakit po talaga. Pero malambot-lambot na po. So ayan, may sabi niya rito, ito ay isang challenge ni David para sa atin ha. Kasi sabi niya, napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa kanya. Ito ay isang challenge ni David para sa atin. Para sa ating lahat dito na nakikinig sa kanya. Amen? Hallelujah. Sabi niya, halik kayo. Subukan niyo ang inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Hallelujah. Sabi niya rito, pero alam ko ang lahat na sa atin ay hindi nakaligtas sa mga kabutihan ng Diyos. Lahat naman tayo ay hindi nakaligtas sa kabutihan ng Diyos eh. Amen? Lahat tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos mula pa noon hanggang sa ngayon. Amen? Hallelujah. At sabi niya dito na araw-araw pinaparanas ng Panginoon yung kanyang kabutihan sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Tama po ba? Kahit nagkukulang tayo sa Kanya, kahit minsan ayaw nating sumunod sa Kanya, kahit tinatamad tayong maglingkod, kapatid, amen? Diyan sa online kung nakikinig ka, kahit matigas ang ating puso at ulo, hallelujah, God is always good all the time for us. Amen? Hallelujah. Ang tigas-tigas ng ulo natin, bisan tinatamad tayong umatin, ayaw natin pumunta sa gawain natin, ang dami natin sinasabi na papagod tayo. Pero kapatid, si Jesus Christ nga binigay ni Abba Father ang kanyang bugtong na anak para lang sa ating lahat. Amen? Hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang bayaran ang ginawa ng Diyos para sa atin. Masakit yun sa Kanya. Pero dahil mahal Kanya, mahal niya tayong lahat, inihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak para lang sa kaligtasan nating lahat. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So ayun, may 3 bagay para maranasan ang kabutihan ng Diyos. Una sa lahat, renew your mind to the goodness of God. Hallelujah. Pagbabago ng isip patungo sa kabutihan ng Diyos. Yes, marami tayong iba't ibang problema na nararanasan, mga pangit na sitwasyon dahil na rin sa nangyayari sa ating mundo. Tama po. Subalit kailangan nating alisin ang mga ito at baguhin ang ating pag-iisip patungo sa maaaring gawin ng Diyos na makakabuti sa ating buhay. Renew your mind to the goodness of God, kapatid. Magbago po tayo ng isip. Huwag po nating, saka na ako aatin. Naka-atin naman ako ng midweek eh. Next week na lang ako magpe-prayer works. Nag-don't watch naman ako eh. Ay, hindi ako pupunta ng Sunday, napuyat ako eh. Amen. Minsan ganyan ang isip natin eh. Si Lord ba nagbago? Ay, ako, hindi ko bibigay sa inyo yung anak ko. Bibigay ko siya, mamamatay para lang sa iyo. Sino ka? Pero hindi eh. Dahil mahal tayo ni Abba Father. Amen? Ganyan yung pagmamahal natin. Tayo. Paano po natin ipakikita sa Diyos yung pagmamahal natin? Kapatid, maipapakita lang natin sa Panginoon yung ating pagmamahal sa Kanya. Kung tayo ay magsasakripisyo para ano bang tawag ito? Mag-win ng kaluluwa. Amen? Mahirap po. Sa totoo lang, napapahiya ka. Diba? May sasabihin sa'yo, hindi namin kailangan yan. May Diyos naman kami. Nagsisimba naman kami. Meron ako in-invite. Attend ka sa gawain namin. Meron ako in-invite sa anniversary. Katoliko ako eh. Sabi ko, ate, hindi po pag-uusapan ng religion. Kahit katoliko din po ako eh. Ang importante po sa ngayon, lalo na po tayo mga senior na, una-una lang yan. Diba? Namatay yung asawa ng kasamahan natin, 59 years old lang. Biglaan. Malay mo mangyari sa atin yun. Diba? This is the right time na lumapit tayo sa Diyos. Amen? Sabi po,
una-una lang. Kung yung orasan po natin ay nauubos na po, pag sinabi ng Lord, pass your paper, finish or not finish, wala na. Amen? Wala pong edad na tinatawag si Lord kahit bata ka, kahit matanda ka. Merong iba, 90 years old, buhay pa nga diba? Sa ngayon, bata pa lang, namamatay na. Bakit po? Dahil inaabuso nila ang sarili nila. Amen? Nag-i-enjoy sila sa mundo. Alak dito, puyat dito, droga dito. Kung ano-ano ginagawa, ini-enjoy nila yung sarili nila. Ang kaligayahan, kapatid, walang iba kundi sa Diyos. Amen? Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. 3 bagay para maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Renew your mind to the goodness of God. Yan. And number 2, believe that you will see the goodness of God. Magtiwala ka, maniwala ka, manalig ka na makikita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, kapag naniwala ka, nanalig ka sa Kanya, makikita mo yung Kanyang himala sa buhay mo. At yan si Ate Nora. Nung nang inatake yan, tabigin na yung ano niyan. Yung kamay niya, nakaganyan na. Pero tignan nyo, parang hindi natake. Kasi, the more na nagpatuloy siya. Sabi niya nga sa akin, pinalo ako ng Lord. Diba? Kasi nung tinatawag mo ako, hindi kita pinapansin Hindi ako pinapansin yan. Diba, Ate Nora? Halika na. Sige, may ginagawa pa ako Titinda pa ako Diba, ate? Pero nang pinalo siya, ayan na. Hindi siya uma-absent. Lagi siyang present. Bakit? Nakita niya ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Amen? Hallelujah. Hihintayin pa ba natin na paluin tayo ng Panginoon? Kapatid, baka yung pagpalo sa'yo matindi. Diba? So nasabi ko po sa inyo, ito na yung time. Kung first timer ka, kuya, kinakausap ka ng Lord sa gabing ito. Amen? Kung ano man yung pinagdadaanan mo sa ngayon, di ko alam. Alam ng Lord yan. Amen? Naririnig ng Lord yung puso mo. Alam niya kung anong kailangan mo. Di ko alam yan. Pero itong oras na ito, kinakausap ka ng Panginoon. Kasi nais niyang maranasan mo yung goodness ng Lord sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So yan. Believe that you will see the goodness of God. Sabi po ng awit 27, talata 13, naniniwala ako bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh ay aking masasaksihan. Amen? Naniniwala ka pag namatay tayo ay kabutihan ni Yahweh ang ating masasaksihan? Amen! Kapag po tayo mamamatay na, kukunin na tayo ng Lord, makikita po natin, mararanasan po natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Masarap mamatay sa piling ng Diyos. Amen? Huwag niyo pong katakutan ng kamatayan. Ako po dati takot. Pero ngayon hindi na. Si Lord na po bahala sa akin. Sa dami po na na-experience kong pagsubok sa buhay ko, namatayan ako ng anak sa pandemic, nagkasakit ako. Nakikita niyo ako dito? Nagme-maintenance ako ng gamot dahil diabetic po ako. Pero hindi ko po yung kine-claim. Bahala na si Lord sa akin dahil siya yung magpapagaling sa akin. Amen? Kung may sakit ka ngayon, sige lang, basta sumunod ka sa doktor mo. Sumunod ka rin na huwag kang kakain ng bawal. Alam mo na ngang bawal sige ka pa ng sige. Amen? Kagabi, kumain ako ng kanin, kaya po ako sinikmura. So bakit yun? Hindi kasi ako kumakain ng rice sa gabi. Gutom na po talaga ako. Dinala ako ni Pastor Mac doon sa bundok. Grabe, super layo. Ang layo talaga. Sobra talaga. So ayan. Yun yung pangalawa. Believe that you will see the goodness of God. Kalakip ito ay pagtitiwala sa Diyos. And last, receive the goodness of God. Tanggapin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi niya, kailanman hindi ipinagkakait ng Diyos ang kanyang kabutihan maging ang mga mabubuting bagay. Kaya tanggapin natin na meron pasasalamat sa Kanya. Sinabi nga ni David, napakapalad ng taong naghahanap sa kaligtasan sa Kanya. Naghahanap pa kayo ng kaligtasan? Amen. Sa online, naghahanap ka ba ng kaligtasan? Napakapalad mo, kapatid, kung hinahanap mo ang kaligtasan sa piling ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng awit 84:11, sige po, basa.
Amen. Ang ganda ng mensahe, diba? Sabi ko nga sa inyo, kapag binabasa nyo yung salita ng Diyos, para po sa atin yan. Amen? Conclusion po, ang Diyos ay laging handang ibuhos ang kanyang kabutihan. Siya ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kapatid, hindi siya nagtatangi. Ano ka man, ano man yung pinagdaraanan mo, ano man yung sitwasyon mo, kapatid. Hindi siya nagtatangi. Ngunit tayo ay may higit na kakayahan tumanggap ng kanyang kabutihan. Iyon ay dahil naniniwala tayo sa kanyang salita. At higit na kumilos ayon sa kanyang salita. Kahit sino ay maaaring maging tumanggap ng kanyang kabutihan at ang lahat tayo ay madagdagan ng ating kapasidad na tumanggap. Ang kailangan lamang natin ay tunay na pananampalataya, pakikinig at pagsasagawa ng kanyang salita. Amen? At maniwala. Amen? Yan lang po. Mararanasan po natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Yung goodness ng Diyos. Amen? Sabi po ng 2 Corinto 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayong lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sinabi ng Panginoon niya na pinapangako niya sa atin, magagawa niya tayong pasaganain kung hirap ka ngayon, pasasaganain ka ngayon sa lahat ng bagay, at higit pa sa iyong pangangailangan. Amen? Kasi po sinabi ng Biblia, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Pasasaganain ka para makatulong ka rin sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Amen? Amen po ba yun? Hallelujah. Sige po, tayo'y tumayo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, aming Ama, maraming salamat sa goodness na ipinaranas niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, kung ano man, Panginoon, yung pinagdaraanan ng bawat isa, Lord, alam ko, Lord, nangungusap ka sa Kanya. Sige, kapatid, kung nais mo siyang kausapin sa oras na ito, pwede kang lumapit sa Kanya. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa mga anak niyang may pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Sige, kausapin mo siya. Hindi naman namin naririnig yung sinasabi mo. Through your heart, kausapin mo siya. Hallelujah. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, bakit ka narito? Hindi aksidente yan. Hindi ka pinilit. Dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo. Nais niya na maranasan mo yung goodness niya at yung para sa iyo at para sa pamilya mo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, ikaw po'y nakakakilala sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Lord, na nagdaraan kami sa matitinding pagsubok. Pero Lord, you are so good, Panginoon. Sa lahat ng lugar, sa buong mundo, halos walang kapayapaan, Panginoon. Pero Lord, sa bansang Pilipinas, Panginoon, hallelujah, ipinaparanas mo sa bawat isa sa amin ang iyong kabutihan, Panginoon. Bagamat mahal ang bilihin, Lord, lahat mahal, Lord, pero hindi mo kami pinaghihirap, Panginoon. Nakakaranas din po kami minsan ng kagipitan, Lord, pero hindi mo pinahihintulot na tumigil kami, Lord. Hallelujah. You are so good to us, Panginoon. Lord, muli, dalangin ko po, Lord, ang lahat ng narito, Lord. Lord, ikaw ang nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Hirap man sila, may sakit man sila, may problema man sila sa pamilya, sa relationship man nila, sa anak man nila, Panginoon, hallelujah. Sa negosyo man nila, Panginoon, Lord, sa iyong mga kamay namin pinagkakatiwala. Lord, kung paano mo kami inayos, kung paano namin naranasan yung kabutihan mo sa buhay namin. Ama, naniniwala po kami na ipararanas mo rin po sa kanila yung kabutihan mo, Panginoon. At Ama, dalangin ko po sila na hindi ko lang ngayon sila makikita, Panginoon. Bagkus sila ay aaten pa sa lahat ng gawain mo, Panginoon. Dahil meron kang gagawin sa kanilang buhay. Hallelujah. Lord, dalangin ko po ang lahat na narito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga buhay, ang kanilang ikinabubuhay, at ang kanilang trabaho. Kung walang trabaho, Lord, naniniwala po ako, Lord,
Pagpapalain mo ang kanilang mga negosyo. Ang lahat ng hahawakan ng kanilang mga kamay, Panginoon. At yung mga nakakaranas ng karamdaman dito sa online man, Panginoon. Kapatid, kung ikaw man ay nakakaranas ng karamdaman sa oras na ito, isuko mo yung sarili mo sa Panginoon dahil mahal ka niya. Dahil hanggang sa ngayon ay binibigyan ka niya ng pagkakataon na kilalanin mo siya pa. Hallelujah. Kapatid, mahal na mahal ka ng Lord. Ano man yung pinagdaanan mo sa oras na ito, nais niyang maranasan mo yung goodness niya sa buhay mo. Hallelujah. Sige, lumapit ka dyan. Kausapin mo siya kahit hindi ka namin nakikita. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito sa church na ito. At pagpalain niyo po ang simbahang ito. At i-provide niyo po ang lahat ng pangangailangan nito, Lord. Lalo na po sa rental, Lord. Hallelujah. Lord, naniniwala po kami. Sa iyo ay walang imposible. Dahil lahat ng kailangan ng simbahan ng upper room ay ipagkakalob mo. Maging sa Antipolo, maging sa Pasig, maging sa Valenzuela, Panginoon. At dalangin ko sa iyo, Lord, ang lahat ng manggagawa, Panginoon, na lumalabas ng Saturday, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon, upang may lakas pa sila hanggang October 29, Panginoon. Lord, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang buhay namin, Lord. Dahil alam namin, without you, we can do nothing. Salamat po, Ama. Hallelujah. Ito po yung aming samad dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Wow. Yan. Ano pa? Anong oras na? It's giving time. Yay. Ayan. Good evening po sa lahat. Ayan. So, ayan po. Ito, may bago akong take sa verse na ito. Ayan. Actually, yan. Naulit po ulit. Yan. So, ito sa Lucas 16 verses 10 to 12. Sabi po dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? So, ayun po, diba, kahit pala gaano kalaki ang hawak nating pera, sa Bible, ito ay tinutukoy na maliit na bagay. Yan. Kaya pala, no, may, akala natin mostly po ng mayayaman or masaya na sila kasi, di ba, limpak-limpak na yung pera nila. Yun pala hindi. Dahil, maliit na bagay po pala ito. Di ba? Amen. So, ang malaking bagay talaga ay soul. Wow, praise God. So, ayan po. Yan, di ba po, ayan po, di ba po kaliwat kanan nga yung paghahanda natin sa ating anniversary. Yan, so, as part po ng church, di ba, di ba, need natin i-support. Yan, at alam po nating lahat, di ba, may kanya-kanya tayong gastusin. So, syempre, ayun po, as leader nga po, nag-announce po na need ng contribution. Pera, maliit na bagay. Yung pala yun. Yung pala yung gusto. Ayan. So, pagbuklat ng wallet, ang natira sa sahod, 200 pesos. Maliit na bagay. Di ba? Lord, please provide. Yon. And meron pa pong t-shirt kasi yung t-shirt po kasi namin is, sa amin po kasi 4 po yung t-shirt, so 1-4. So, ayan po, praise God pa rin, di ba? Dahil dun sa sahod, may 200. Sobra yon. Thank you, Lord, di ba? Amen. So, ito na po, chinat ko na si Ate Jack. Te, baka pwedeng unti-untiin ko lang yung t-shirt. Pero sa loob-loob ko, gusto kong, te, pwede bang abunuhan mo muna? Joke lang. Joke lang, Ate Jack. Ayan. So, ayan. Ayan, so dumating po yung araw, I believe po,
Di ba? God will provide. So, yun, dumating yung araw na blines ng Lord yung tita ko po and nabigyan kami. So, ang nangyari po, nag-fully paid po ako sa t-shirt, tsaka sa iba pang contribution. So, si Lord po talaga yun. Ayan, amen. At ano po, ate ka? Ayan. At yun nga po, di ba? At meron pa po, binigay na po ni Lord yung para sa amin. Di ba yung sabi? Yung para sa iyo. Nagkaroon po kami ng ref and washing machine. Praise the Lord. Yon. Tapos, hallelujah. Ngayon po, di ba, Lord, wag naman po, lumaki yung kuryente. so actually po, matagal na po itong pangako ng tatay ko. Actually, nung pandemic pa po yata to. Yan. Pero hindi naman po ako nainip kasi nga, dagdag sa kuryente. Joke lang. Ayan. So, yun nga po, di ba? Natutunan ko po dito kung yung earthly father natin o kung sino man po yung nangako sa atin, may napapako, may natutupad. Lalo pa po kaya yung heavenly father natin na pag nangako, talagang mangyayari. Yun nga po, may kanya-kanya lang time, perfect timing. So, ayan po, teka lang Ayan, nasa kabila. Ayan, ngayon po, may kumatok ulit na parang kailangan ng share, yan. So, Lord, saan ko po kukunin? Tapos na. Ayun. Tapos ito, actually po, nagulat din ako before September. Ano ba to? Teka. Ayan, sabi ko po, Lord, ano po kaya? Work from home ba ako or business? Ano po kayang business? So, kasi po, way back pandemic, madalas pong napaprophesy sa akin ni Pastor Susi po, kung alam ko po may nakakakilala dito sa kanya. Laging sinasabi business. Tapos nagre-resell po kasi ako noon. So syempre, pero hindi ko po talaga nakikitang pang long run yun. Ayan, na-stop na nga po eh. Tapos ilang taon po lumipas, then narinig ko po, doon kay Ate DM nga, ayan, na sabi niya po niya, di ba po yung nagkaroon siya ng Ma'am May, ayan, yun, parang sabi niya po, binigay na nga ng Lord ang lahat. Parang, tayo naman po ang kumilos. So, sabi ko, Lord, ano po ba talaga yung passion na sinasabi? Tapos last week nga po ng August, yung kapatid po ng hipag ko, nagsabi po, sis, baka gusto mong kasi may client ako, kailangan ng accountant o bookkeeper, ng tax, ganyan. Tapos pag uwi ko, sabi ko, Lord, ito ba yun? Parang, tapos biglang, yun po, ginrab ko po na, teka, ayan. Yan, so, yun po, nagulat na lang po ako bago mag-October. 3 na po kaagad yung client na dumating sa akin. Then last Monday po, nagpunta nga po ako dun sa pang third client. Nagulat po ako, nagbayad siya kaagad. Wala pa akong ginagawa. So parang, Lord, may pang-share na ako. Ayan. Alam na po niyo yun. Yan. Tapos, di ba po, yun, thank you Lord. And nakakatuwa po kasi pag sa inyo pinadaan ng Lord yung blessing to bless others. Yun po, amen. So, ito po, paalala ko lang po sa lahat na ang testimony po, hindi lang to glorify God, at lalong hindi po para magyabang, kundi to multiply. Wow, praise the Lord. So ayun, di ba? Pag may contribution po sa church, or kahit saan po, di ba? Ang sabihin natin, maliit na bagay. Then, Lord, please provide. Ayan. So, ayan po, sige po tayo po ay magbigay. Sige po, pag-pray po natin mga kaloob. Yes, hallelujah, Father. We praise your name, we glorify your name, O God. Lord, thank you po sa mga blessings na binigay nyo sa amin at pinadaan sa amin para to bless din others, Lord. We pray, Lord, sa bawat isa po na siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Lord, do it again, Lord. Yung testimony namin, Lord, is to multiply and to glorify your name, Panginoon. Lord,
Alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa. We believe and I believe, Lord, na ikaw po magpo-provide. And Lord, forgive us our sins sa isip, sa salita at sa gawa. Tanggapin niyo, Panginoon, na aming mga kaloob. We love you, we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Good evening po. Ayan. Tayo po ay dadako naman sa ating banal na hapunan sa gabi pong ito. Ayan. Sige po. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sabi nga sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ayan, nang gabing siya ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito at sa pag-alaala sa akin. Verse 25. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Next verse. Meron pa ba? Sige, 26, sabing ganun. Verse 26 and 27, yan. Sabing ganun, sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ninyo ang saro, okay, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya ay dumating. Amen po? So tayo po'y manalangin. Panginoon, marami po salamat sa gabi pong ito sa pagkakataon na kami po ay makakasalo sa banal na hapunan na ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa pagtanggap po namin ng tinapay at ng sarong ito. Dalangin po namin na kami po ay iyong kausapin, Panginoon. Dalangin po namin maging karapat-dapat po ang aming pagtanggap ng mga simbolong meron kami sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo po ito. Muli kami po ay patawarin sa lahat po ng aming mga naisip, nasabi, nagawa, Panginoon, na hindi po naging kalugod-lugod, naging karapat-dapat sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Taas po natin ating mga tinapay. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng Panginoon. Gawin po natin ang pagtanggap na ito bilang pag-alaala sa Kanya na ginawa niya sa cross. Tanggapin po natin ang tinapay na ito sa pangalan ni Jesus. Taas po natin ating saro. Ang saro ito ay nagsisimbolo ng kanyang dugo na dumanak, tumulo sa cross ng Kalbaryo na siya ipinako. Ang dugong ito ay naguhugas sa buong sangkatauhan sa paglilinis sa ating mga kasalanan. Tanggapin po natin ang sarong ito na nagsisimbolo ng kanyang dugo. Tanggapin po natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Sa pababagitan nito, amin po inaalala ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Sa cross, Panginoon. Aming Ama, aming Diyos, maraming po salamat sa pag-ibig mo. Aming Amang Panginoong Jesus, marami pong salamat sa biyaya mo. At Banal na Espiritu, marami pong salamat sa pakikiisa, Panginoon, sa lahat ng gawain ng kaligtasan para sa amin. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, dadago po tayo sa ating benediction. Sabi po sa Numbers 6:24-26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sumaating lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng ating Panginoong Yesus, at ang patuloy na pangunguna ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Tapos na po ang ating gawain sa Panginoon. Humayo po tayo at ipahayag natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. God bless us all po. Sige po, let's close this worship po. Our God is great.